Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, marinig natin sa Ebanghelyo na ang bahay na tinunguhan ni Jesus, punong-puno, pero hindi makapasok ang isang paralitiko. Mapapalad tayo na pinupuno natin ng pag-ibig ang ating puso. Pinupuno natin ng pagtanggap upang wala tayong mga maisantabi. Aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama na aming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwahing pandigma. Ang iba'y mangangabayo at ang iba namay lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa 50-50. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwahing pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang magawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo, at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10% ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang magaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo, siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo, yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang magpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum. Kumalat ang balita na siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matuluyan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, idinating ng isang paralitiko, dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya, inihugos ang paralitiko at nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaking pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May nakaupo roon ilang mga eskriba na nasa loob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang may karapatang magpatawad ng kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang mga isip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinapatawad ng kasalanan mo, ang sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Papatunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao may karapatang magpatawad ng kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan, umalis at nakikita ng lahat. Sila'y pawang nagilalas, nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon ay dinadala tayo sa tahanan ni Jesus sa Capernaum. At kumalat ang balita na si Jesus ay nasa bahay. Anong naging resulta? Puno ang bahay, puno ang pinto, puno ang paligid. Pero may isang paralitiko na hindi makapasok. Ang paralitiko at larawan nito ngayon sa ating kanya-kanyang mga tahanan. Hindi lang ito kwento, mga kapanalig, ng isang sakit sa katawan. Ito ay kwento rin ng mga taong hindi makakilos sa buhay. Sino yung mga paralisado ngayon? Dahil takot mag-fail, pressure sa expectation, trauma sa nakaraan, pagod sa paulit-ulit na problema. Sa mga kabataan, mental health struggles
na walang nakakaintindi. Sa totoo lang, mga kapatid, maraming nakahiga ngayon, hindi sa kama, kundi sa kawalan ng pag-asa. Meron din po dito, marinig natin, merong 4 na kaibigan ang pananampalatayang may gawa. Hindi ka makalapit sa pinto, hindi sila makauwi, hindi sila makapagreklamo. Anong ginawa nila? Umakyat sa bubong. Binutas ang bubong. Hindi dahil mga bastos sila, kundi dahil mahal nila ang kanilang kaibigan. Mga kapanalig, ito ang tunay na pananampalataya. Sabi nga sa Ingles, faith that finds a way, always a right way. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay may kaibigan, sinasamahan ka ba sa therapy mo? Hindi ka tinatawanan? Youth leader ka ba? Na hindi ka sinusukuan kahit ilang beses kang magkamali? Mga magulang na patuloy na nagdarasal kahit suwain lang anak. Mga kaibigang nagdadala sa iyo sa simbahan kahit wala kang gana. Hindi ka gumagaling dahil malakas ka. Tandaan mo, gumagaling ka dahil may naniniwala sa iyo. At dito mga kapatid, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Hindi sinabi ng Ebanghelyo na nakita ni Jesus o nakita nila si Jesus o nakita nila si Jesus. Nakita niya ang kanilang pananampalataya. Minsan mga kapanalig, ang pananampalataya mo'y hiniram muna, iniakyat ng iba, binuhat muna, o binuhat ka muna. At ito'y okay lang. May nagdalay sa simbahan, inudyo kang magsimba. Hindi yun pamimilit. Halimbawa, dinala ka sa pilgrimage. Kahit ayaw mo, hindi ka pinilit na magdasal. Idinala ka doon sa environment para ikaw ay kusang magdasal. Ayan. Pang-4, mga kapanalig, pansinin po natin, pinatawad ang kasalanan. Ito yung mas malalim na Ito yung nakakagulat sa lahat. Akala nila, lakad ang problema. Pero sinabi ni Jesus, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. Kasi minsan mga kapanalig, hindi katawan ang may sakit, kundi konsensya, relasyon, pagtingin sa sarili. Ano ito yung mga modern example nitong na paralyzed? Youth achiever, pero feeling never enough. Tatay na provider, pero punong-puno ng galit. Nanay na strong, pero ubos na. Kabataang mukhang okay sa social media, pero sa loob, wasak-wasak na. Mas inuuna ang Diyos, ang paghilom ng ating puso, panlabas nating anyo. Kaya nga, mga kapanalig, natapos ang kapatawaran, saka sinabi ni Jesus, "Tuloy ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Hindi lang niya sinabing, gumaling ka, kundi maglakad ka. Ibig sabihin, magdesisyon ka sa buhay. Iwanan mo ang dati mong higaan. Para sa atin ngayon, mga kapanalig, tumindig ka mula sa iyong self-pity. Tumindig ka sa toxic cycle na nangyayari sa buhay mo. Tumindig ka mula sa takot at dalhin mo ang higaan mo, hindi para balik-balikan, kundi para maalaala mo kung saan ka nanggaling. Mga kapanalig, tumingin tayo sa kaibuturan ng ating puso. Ako ba ay paralisado na kailangan buhatin? Ako ba ay kaibigang dapat magbuhat? Ako ba yung kasama doon sa crowd na nakaharang sa mga pinto?
Ako ba yung hadlang upang mabutas ang bubong? Ang simbahan ay hindi dapat barrier, kundi daan patungo kay Kristo. Mga kapanalig, ipinakita na sa atin ni Jesus na walang saradong pinto sa pananampalataya. Walang sobrang taong bigat para buhatin. Mga kapanalig, walang kasalanang hindi kayang patawarin, kundi lumapit ka lang kay Jesus ngayon. Pwede kang humiram ng pananampalataya sa mga kaibigan mo. At kung may lakas ka, buhatin mo naman ang iba. Kaya napakaganda at nais kong tapusin ang pagninilay na ito sa munting panalangin. Panginoon, turuan mo kaming maging kaibigan na hindi sumusuko at maging taong marunong bumangon sa tulong mo. Amen. Puno ng pagtitiwala, tulad ng kaibigan ng mga paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga inainang simbahan at buong mundo. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad, kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kapatid naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang bigay mo sa amin ng iyong anak. Kami na may makapagpatawad, may sagawa sa amin, nakanagagawa sa amin ng masama. Sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen.
Manalangin kay mga kapanalig, ating paghahain, ikalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan, at ang nangyari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin, taas at Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Ikinalugod mo sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi na iba sa iyo, minabuti niyang maging di rin na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Noong inihain siya niya ang sarili niya at kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong tinampok upang siya'y manguna at ngayon nga'y lahat sa kanya'y nakikiisa ay talagang nagkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu kay banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ang ginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at uling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakayos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kay isa ni Leon namin Santo Papa, si Elias, naming Obispo, Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, na kanyang kahalis sinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Ngayon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adyatang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iligtas sa kapahamakan, samantalang aming pinanabighan, ang dakilang araw pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis.
Mga kapanalig, ito si Kristo, ang patuloy na naghihintay sa ating makalapit sa Kanya. Nawa patuloy tayong magtiwala at sa Kanya ay maniwala. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mga kapanalig, tayo po ay mag-alay ng panalangin para sa mga may sakit. O Amang makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kami ay mga dumaranas sa mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na ngayon nasa banig ng karamdaman at aming ipinagdarasal. Yamang tunay na marami ang gumagaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Jesus na iyong anak namin Panginoon, nabubuhay naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami ipagbigyan, pagundangan sa iyong dulot na pagkikinabang, ipagkalubong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon At sumayo rin. at tanggapin niyong pagpapala makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Humayo kayo manatiling tapat na alagad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo